Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 629 hanggang 35. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Uncle Red Mole. Natural na alam ni Alvin kung sino ang tinutukoy ni Nympha, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang mapakibot. Sa isip ni Alvin, ang nunal sa pagitan ng mga kilay ni Haring Yong na parang condensed blood ay bahagyang lumitaw, at ito ay lubhang nakasisilaw kapag ito ay pumasok sa kanyang mga mata. Tanging ang batang babaeng ito, si Nympha, ang maglalakas loob na tawagin si Haring Yong bilang Uncle Red Mole. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Matapos makapasok ang Three-Eyed Flame Tiger sa teritoryo ng Dark Cloud Dynasty, nagpunta ito hanggang sa capital. Ang martial competition ng Dark Cloud Dynasty ay gaganapin sa capital sa takdang oras, at si Alvin ang kakatawan sa Darkstone Empire para makipagkompetensya para sa mga kwalipikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Ang Dynasty Martial Competition ay isang pampaganya lamang. Ang martial competition ng 10 Dynasties ang tunay na pangunahing kaganapan. Sa oras na iyon, ang mga batang henyo mula sa 10 dinastiya kabilang ang dinastiyang Dark Cloud ay magsasama-sama upang makipagkompetensya sa martial competition ng 10 Dynasties at agawin ang pinakamataas na karangalan. Ang kailangan kong gawin ngayon ay makuha ang mga kwalipikasyon para makasali sa martial competition ng 10 Dynasties in the Dynasty Martial Competition. Pagkatapos nito, kailangan kong maging tanyag sa martial competition ng 10 Dynasties, at gamitin ang mga kapangyarihang iyon ng foreign lands bilang aking stepping stone para opisyal na makapasok sa foreign lands. Nang mag-isip siya hanggang dito, naglabas ng nakasisilaw na ningning ang mga mata ni Alvin. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na hindi madali para sa kanya na makuha ang mga kwalipikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Hindi bababasa, sa kasalukuyang kanya, nagdulot ito ng isang tiyak na antas ng kahirapan. Kahit na mayroon akong origin stones at ang aking cultivation ay napakabilis na sumusulong. Ngunit halos imposibleng maging tanyag sa martial competition ng 10 Dynasties na may ganoong cultivation. Ito ay kahit na sa lawak na kahit na ito ay nasa Dynasty Martial Competition, maaaring hindi ako makasali sa Dynasty ng Martial. Ang pag-iisip ni Alvin ay umikot, na nagdulot sa kanya ng isang tiyak na antas ng presyon. Linangin. Linangin. 9 Dragons War Sovereign Technique, Earth Dragon Form. Naka-cross-leg si Alvin at nag-withdraw ng isang mid-grade origin stone bago hinawakan ito habang naglilinang. Kasabay nito, ang malawak na origin energy ay bumulwak sa loob ng kanyang katawan upang dumaloy sa mga meridian sa kanyang buong katawan bago walang humpay na dumaloy sa kanyang dantian at pinalakas ang origin energy na kanyang taglay. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, naramdaman ni Alvin na ang kanyang origin energy ay naging puspos muli. Kung syempre, medyo malayo pa siya sa ikalimang antas ng Void Initiation Stage. Pagkatapos niyang ubusin ang isang mid-grade origin stone, binawi ni Alvin ang isa pang mid-grade origin stone upang linangin. Sa parehong oras na kanyang nilinang, isang fragment ang lumitaw sa kamay ni Alvin. Ang fragment na ito ay ang Wind Concept Fragment na nakuha niya sa ikalawang antas ng Sword Monarch's Treasure, at ito ay isang ikalimang antas ng Wind Concept Fragment. Ang paglilinang ng enerhiya ng pinagmulan at pag-unawa sa konsepto ay ginawa sa parehong oras, samantalang, ang lakas at konsepto ni Alvin ay tahimik na tumaas sa napakalaking bilis. Hindi pa siya nakapasok sa mga banyagang lupain, ngunit nagtataglay siya ng ganoong mga kondisyon sa paglilinang, at kung ang balita tungkol dito ay kumalat, malamang na maging sanhi ito ng kahit na ang mga eksperto na nakatayo sa tuktok ng Dark Cloud Dynasty na makaramdam ng inggit. Hindi mahalaga kung ito ay ang mid-grade origin stone o ang concept fragments, ito ay isang bagay na mahirap para sa kanila na maabot. Sa Dark Cloud Dynasty, mayroon lamang ilang mababang grado na origin stones. Ang mababang grado na origin stones na ito ay pangunahing nagmula sa origin stone vein sa iba't ibang dynasties. Isang origin stone vein ang pundasyon ng isang dynasty na nakabase mismo sa. Siyempre,
Ang origin stone vein sa iba't ibang dynasties ay ang pinakamababang grade origin stone vein na pinakamababang nakagawa ng mababang grade origin stones, at imposibleng magmina ng mid-grade origin stones at high-grade origin stones. Pero noon pa man, nakakaloka na. Kapag pumasok ako sa foreign lands, kung gayon hanggat ito ay isang kagalang-galang na kapangyarihan na may ilang mga nakatagong reserba at mapagkukunan, halos lahat sila ay may origin stone vein na pagmamay-ari ng kanilang mga sarili. Isang origin stone veins ang mga base kung saan ang isang kapangyarihan ay nagtatag ng sarili nito. Tanging ang mga mahihinang kapangyarihan na mas mababa pa sa iba't ibang dynasties ay hindi magkakaroon ng isang nakapirming origin stone vein. Sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, alam ni Alvin ang sitwasyon sa foreign lands tulad ng palad ng kanyang kamay. Kung mas malakas ang kapangyarihan ng foreign lands, mas at mas mataas na grado ang origin stone vein na kinokontrol nito. Halimbawa, halos lahat ng origin stone veins na kinokontrol ng nangungunang ilang kapangyarihan ng foreign lands ay mataas na grade origin stone veins, at ang pinakamataas na grade origin stones ay paminsan-minsang lilito sa kanila. Ang nag-iisang top-grade origin stone ay maihahambing sa 100 mid-grade origin stones, at kitang-kita ang kahalagahan ng isang top-grade origin stone. Lumipas pa ang ilang araw. Nagising si Alvin at tumingin sa malalawak na lupain sa ilalim ng Three-Eyed Flame Tiger at Bomb Ulong. Nalampasan na natin ang southern desert ng Dark Cloud Dynasty. Nasa unahan lang ang Milky Way City. Nympha. Tumingin si Alvin kay Nympha at sinabing, gusto kong maglakbay sa Milky Way City bago bumalik sa capital. Minsan ay dumating si Alvin sa Milky Way City, at nanatili pa nga siya ng 3 buwan sa panahong iyon. Sa loob ng 3 buwang iyon, bukod sa pag-alok ng reward para sa Ageless Root sa Treasure Gathering Pavilion ng Milky Way City, nilaybot niya ang buong Milky Way City ng ilang oras, at bago siya umalis, nakipag-deal pa siya sa Treasure Gathering Pavilion's Master. Ang deal na iyon ay isang bagay na hindi pa rin maiwasan ni Alvin ngunit bahagyang nasasabik kapag naiisip niya ito. Iyon ay isang deal na matatag niyang kinita ng walang kaunting kawalan. Umaasa sa isang grade 4 na Spirit Sword upang ipagpalit sa 2 Spirit Fruit at isa pang grade 4 na Spirit Sword. Hindi lang iyon, nangako pa ang Master Marvin ng Treasure Gathering Pavilion na gagawin niya ang lahat para tulungan si Alvin na mahanap ang Ageless Root. Ngayon, iniisip ko kung nahanap na ba ng Pavilion Master Marvin na iyon ang Ageless Root. Hindi mahalaga kung nahanap na niya ito o hindi, kailangan ko pa ring bumiyahe. Kung hindi, kung nahanap niya talaga iyon hindi pa ako pumunta para kunin ito sa tamang oras, hinayaan ko na lang itong mawala. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Ang Ageless Root ay nauugnay sa Rebirth Pill. Ngayon, halos naihanda na ni Alvin ang lahat ng mga panggamot na materyales na kailangan ng Rebirth Pill. Ang pinakamahalagang pangunahing medicinal catalyst, ang dugo ng Scarlet Phoenix, at isang pangalawang medicinal catalyst, ang Phoenix Wing Herb, ay nakuha na niya. Ngayon, kulang na lang siya ng isa pang pangalawang panggamot na catalysta, ang Ageless Root. Hanggat natagpuan niya ang Ageless Root, magagawa niyang pinuhin kaagad ang Rebirth Pill, at pagkatapos ay makakaasa siya sa nakapagpapagaling na lakas ng Rebirth Pill upang pabilisin ang kanyang paglilinang. Sa walang kapantay at napakalaking medicinal strength ng Rebirth Pill. Makakapag-charge na ako sa ika-7 level ng Void Initiation Stage o mas mataas sa maikling panahon kapag naubos ko na ito. Pagkatapos sa kalahating taon, kapag nagsimula na ang martial competition ng 10 dynasties, makakaasa pa rin ako sa isang medicinal na pill na lakas ng reputation sa Rebirth Pill. Sa oras na iyon, Void Interpretation Stage. Nang mag-isip siya hanggang dito, ang damdamin ni Alvin ay hindi napigil ang lumakas. Okay. Tumango si Nympha at nagtanong. Kuya Alvin, nasaan ang Milky Way City na iyon? Hindi kalayuan sa unahan natin. Doon. Habang nagsasalita si Alvin, ang mga ulap at ambon sa di kalayuan ay nagkalat, at isang itim na tuldok na eksaktong Milky Way City ang lumitaw sa kanyang mga mata. Big Guy, pumunta ka muna sa lungsod na iyon. Samantala, inutusan ni Nympha ang Three-Eyed Flame Tiger. Awo, ang Three-Eyed Flame Tiger ay nagpakawala ng mahinang alulong bago nag-transform sa isang pulang-pula na batis na direktang lumipad patungo sa maliit na itim na tuldok sa di kalayuan, samantalang, ang maliit na itim na tuldok ay lumaki at lumaki.
Sa huli, ang maliit na itim na tuldok ay nagbago sa isang napakalaking lungsod na parang isang napakalaking halimaw na nakahandusay sa lupa, at naging sanhi ito upang hindi mapigilan ng isa ang makaramdam ng pagkagulat. Ito ang Milky Way City. Big fellow, hindi mo na kailangang sumama sa amin, sabi ni Alvin sa Three-Eyed Flame Tiger bago tumawag kay Nympha at lumipad pababa kasama niya upang dahan-daang bumaba patungo sa Milky Way City. Tulad ng para sa maliit na gintong daga at dalawang maliliit na sawa, sila ay naglilinang ngayon. Ang dalawang maliliit na sawa ay nakapulupot sa puting palso ni Nympha at ganap na hindi gumagalaw, samantalang, ang maliit na gintong daga ay nakahiga sa balikat ni Alvin na nakaharap ang kanyang mga binti, at parang nakatulog siya. Si Alvin at Nympha ay lumipad pababa upang bumaba sa labas ng Treasure Gathering Pavilion ng Milky Way City, at sa ilang sandali, naakit nila ang atensyon ng maraming tao. Bata sa labas ng syudad, napakawalan mo. Turuan ka ng tamang leksyon ng lolo mo. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na sigaw, at pagkatapos ay isang figure na matulin na parang kidlat ang kumislap patungo kay Alvin at inatake siya. Sa kalangitan, ang enerhiya ng langit at lupa ay umuuga upang tuluyang magbago sa isang may sungay na silhwete ng dragon na tumalsik palabas at ibinuka ang dagwang bibig nito habang sumusugod ito patungo kay Alvin. Walang saysay na pagsisikap. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, bahagyang gumalaw ang mga sulok ng bibig ni Alvin habang dahan-dahan siyang naglalabas ng dalawang salita. Kasunod nito, biglang itinaas ni Alvin ang kanyang kamay. Whoosh! Ang kanyang origin energy ay lumundag at pumulupot sa kanyang kamay bago tuluyang namuo sa dulo ng kanyang hintuturo, at ito ay namuo at naging isang maliit na hibla ng origin energy. Sa susunod na sandali, Tempest Point. Ang material na origin energy point force ay agad na bumaril mula sa dulo ng daliri ni Alvin, at ito ay parang isang kidlat habang ito ay kumikidlat upang harangin ang lalaking sumugod kay Alvin. Mabagal na parang pagong ang takbo ng lalaki bago ang kidlat na ito. Swish! Lumipad ang origin energy point force, at wala man lang itong concept, ngunit madali itong tumusok sa noo ng lalaki. Lumitaw ang isang madugong butas sa noo ng lalaki habang nag-spray ang sariwang dugo sa hangin. Bang! Huminto ang katawan ng lalaki sa gitna ng hangin habang ang kanyang mga mata ay nanlabo at nawalan ng lakas, at pagkatapos ang kanyang buong katawan ay mabangis na bumagsak sa lupa. Tahimik. Nakakamatay na tahimik ang paligid. 6 na sinaunang may sungay na silhwete ng dragon. Ang mga tao sa paligid ay may mga ekspresyon ng pagkagulat habang tinitingnan nila ang 6 na sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon na unti-unting nawawala sa itaas ng binata na nakadamit ng violet, at ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Hindi niya ginamit ang force and concept, at umatake lang siya gamit ang origin energy pero nakakakuha pa siya ng energy ng langit at lupa para bumuo ng ganoong eksena. Isa siyang 4th level void initiation stage martial artist. Hindi napigilan ng isang tao na mapasigaw sa gulat. Heavens! Ilang taon na siya? Ika-4 na antas ng void initiation stage. Isa lang siyang halimaw. Siya ay masyadong bata. Nakakalungkot talaga ang taong iyon. Ano ang kinalaman sa kanya ng pagpasok nila sa lungsod? Isang ika-7 antas lamang ng Void Prying Stage na martial artist ang naglakas loob na subukan at pagnakawan ang isang martial artist sa ika-4 na antas ng Void Initiation Stage. Talagang ayaw niyang mabuhay. Ang taong iyon ay lubos na nanliligaw sa kamatayan. Masiglang nag-usap ang mga manunood sa paligid, at umiling-iling sila habang nakatingin sa bangkay na nakahandusay sa lupa. Isang 7th level Void Prying Stage martial artist ang nawala ng ganito. Nympha, alis na tayo. Saglit lang mula sa pag-atake niya hanggang sa pagkamatay ng lalaking hindi alam ang kanyang limitasyon, at para kay Alvin, parang wala itong epekto sa kanya. Mula sa simula hanggang sa katapusan, si Alvin ay may walang kabuluhang ekspresyon na para bang ang kanyang ekspresyon ay mananatiling hindi magbabago kahit na gumuho ang mount. Tay sa kanyang harapan. Parang walang kinalaman sa kanya ang insidenteng nangyari kanina. Okay. Tumango si Nympha bago sumunod kay Alvin para pumasok sa Treasure Gathering Pavilion. Mga bisita, may kailangan ba kayo?
Ang attendant sa pasukan sa Treasure Gathering Pavilion ay nakita ng kanyang dalawang mata ang naunang eksena, dahilan upang ang titig na binaril niya kina Alvin at Nympha ay napuno ng paggalang. Naparito ako para hanapin ang iyong Pavilion Master. Tumingin si Alvin sa attendant at dahan-daang nagsalita. Guest, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Nang marinig niyang dumating si Alvin upang hanapin ang kanilang Pavilion Master, naging dahilan ito upang mas lalo pang natakot ang attendant. Ako ay pinangalan ng Darfield, sabi ni Alvin na walang pakialam. 630. Ako ay pinangalan ng Darfield. Isang maikling parirala mula kay Alvin ang naging sanhi ng pagkabigla sa ekspresyon ng katulong ng Treasure Gathering Pavilion. Naalala pa niya ang utos ng kanilang Pavilion Master ilang buwan na ang nakakaraan, kung hahanapin ako ng isang taong may apelyidong Darfield, dapat mong gamitin ang pinakamagalang na etiquette para imbitahan siya sa Treasure Gathering Pavilion, at tiyak na parurusahan ko ang sinumang nagpapabiye sa kilalang bisitang ito. Bisita, pakipasok. Nang mag-isip siya hanggang dito, ang katulong ay nagpawis ng malamig bago ibinaba ang kanyang ulo at kumumpas sa isang magalang na paraan upang batiin sina Alvin at Nympha sa Treasure Gathering Pavilion. Samantalang, ang grupo ng mga tao sa labas ng Treasure Gathering Pavilion ay sa halip ay ganap na natulala. Sino ba talaga sila? Ginawa talaga nila ang tagapangasiwa ng Treasure Gathering Pavilion na tretuhin sila ng ganoong kagalang-galang at magalang na pag-uugali. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, ang kanilang pagkakakilanlan ay pambihira. Basura. Kung simple lang ang pagkakakilanlan nila, magagawa ba nilang tretuhin sila ng tagapangasiwa ng Treasure Gathering Pavilion ng ganoon? Kung ayon sa akin, posibleng magkaroon sila ng malalim na relasyon sa Pavilion Master ng Treasure Gathering Pavilion ng ating Milky Way City. Kung ganito talaga, magiging tanga talaga ang lalaking yun para ma-offend ang isang existence na ganito. Ang karamihan ng mga tao na nag-uusap ay walang kamalayan na napatingin sa bangkay ng lalaking nakahandusay sa lupa. Para kay Alvin, hindi niya pinansin ang mataong eksena sa likod niya. Sa kasalukuyan, sila ni Nympha ay direktang pumasok sa Treasure Gathering Pavilion upang puntahan ang Pavilion Master, si Marvin, sa pangunguna ng attendant. Kuya Alvin. Nang makita niyang muli si Alvin, tila tuwang-tuwa si Marvin. Pavilion Master Marvin. Bahagyang ngumiti si Alvin bilang tugon bago ipinakilala si Nympha na nasa tabi niya at si Marvin. Young Miss Nympha. Tumanggo si Marvin na may bahagyang ngiti kay Nympha bago siya pinansin at tumingin kay Alvin bago siya bumantong hininga. Brother Alvin, malamang na dumating ka sa pagkakataong ito para sa kapakanan ng ageless root na iyon, tama? I'm really sorry. Hanggang ngayon, kahit na ginamit ko ang buong network ng mga relasyon ko, hindi ako nakakuha ng anumang balita na may kaugnayan sa ageless root na iyon. Hindi nagulat si Alvin na alam ni Marvin ang dahilan ng kanyang pagdating. Ngunit nang malaman niya ang kinalabasan, hindi niya maiwasang bahagyang madismaya. Ayos lang, mag-iisip ako ng ibang paraan. Umiling si Alvin, at pinisil niya ang isang bakas ng ngiti sa kanyang mukha na nahihirapan. Huwag kang mag-alala kapatid na Alvin, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang ipagpatuloy ang paghahanap para sa ageless root. Taos-pusong nangako si Marvin. Kung gayon, magpapasalamat ako kay Pavilion Master Marvin ng maaga. Tumanggo si Alvin, at pagkatapos ay sinabi niya, dahil walang balita tungkol sa ageless root, ako at si Nympha ay aalis muna. Pavilion Master Marvin, paalam. Pagkatapos niyang magpaalam kay Marvin, dinala ni Alvin si Nympha para umalis sa Treasure Gathering Pavilion. Nang lumabas sila ng pasukan, napansin ni Alvin ang maraming magalang na mga tingin na bumaba sa kanya, at kahit na sa kabuuan ng kanyang paglalakbay, ang mga talakayan tungkol sa kanya ay kumalat sa lahat ng dako. Ang binatang ito di umano ay nagkaroon ng malalim na relasyon sa Pavilion Master ng ating Milky Way City's Treasure Gathering Pavilion. Maging ang mga attendant ng Treasure Gathering Pavilion ay labis na gumagalang sa kanya. Hindi siya magiging anak sa labas ng Pavilion Master, di ba? Kahit na ang Pavilion Master ay kilala sa ating Dark Cloud Dynasty, hindi niya dapat kayang bigyan ng buhay ang isang napakahusay na anak. Marahil ay hindi ninyo alam, napakabata pa ng binatang ito, ngunit nasa ika-4 na antas na siya ng Void Initiation Stage. Hindi naman pwede di ba? 4th level Void Initiation Stage martial artist siya. Oo.
Nakipaglaban siya saglit sa labas ng Treasure Gathering Pavilion kanina, at isang atake lang ng daliri niya ang pumatay sa ikapitong antas ng Void Prying Stage na martial artist na umatake sa kanya ng walang dahilan. Ang mga alon ng matinding talakayan ay malinaw na pumasok sa mga tainga ni Alvin. Hindi ito pinansin ni Alvin, at direkta siyang pumailang lang sa kalangitan upang bumalik sa kalangitan sa itaas ng Milky Way City kasama si Nympha bago bumalik sa lugar sa kalangitan kung saan ang Three-Eyed Flame Tiger. Ngunit nang dumating doon si Alvin, hindi niya maiwasang matigilan nang makita niya ang Three-Eyed Flame Tiger. Kasalukuyan, ang Three-Eyed Flame Tiger ay nakatayo sa malayong kalangitan, at ang napakalaking katawan nito ay nanginginig ng matindi na parang nagdurusa sa isang uri ng pressure. Hindi lang iyan, napansin ni Alvin na may makahulugang tingin na ang bahagyang takot ay tila naghalo sa kaibuturan ng mga mata ng Three-Eyed Flame Tiger. Iyon ay takot na nagmula sa kanyang mga buto, takot na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Squeak squeak! Biglang sumigaw sa alarma ang maliit na gintong daga na nakahiga sa balikat ni Alvin, at bahagyang nanginig ang malambot at chubby nitong katawan. Parang may naramdaman siyang nakakatakot. His. Samantala, ang dalawang maliliit na sawa na nakapulupot sa palso ni Nympha ay sunod-sunod na nagising mula sa kanilang cultivation, at mabilis nilang ipinikit ang kanilang mga dila habang ang kanilang matatalas na mata ay kumikislap na may bahagyang kakaibang ningning. Anong nangyayari? Bahagyang malungkot ang mukha ni Alvin habang siya ay tumingin sa paligid sa gulat na may layuning hanapin ang dahilan kung bakit nangyari ang hindi pangkaraniwang pagbabago sa mga demonyong hayop na ito. Ngunit kahit paano siya maghanap at kahit na kumalat ang kanyang espiritual na lakas, bumalik siya na walang dala sa huli. Kung hindi niya nakita ang mga kakaibang pagbabago sa mga demonyong hayop na ito sa kanyang sariling dalawang mata, marahil ay talagang iisipin niya na walang tao o demonyong hayop sa paligid. Maging ang aking espiritual na lakas ay hindi makadetect ng anuman. Makikita mula rito na ang paglilinang ng tao o demonyong hayop ay nasa void interpretation stage o mas mataas. Si Alvin ay labis na nabigla sa kanyang puso, at pagkatapos ay huminga siya ng malalim habang napuno ng takot ang kanyang mga mata. Kung ang tao o demonyong hayop ay isang pag-iral sa void interpretation stage o mas mataas, kung gayon ang pinakakinatakutan niya ay ang demonyong hayop o tao ay isang kaaway at mas malakas kaysa kay Nympha. Nympha, napansin mo rin ba? Samantala, napansin ni Alvin na ang ekspresyon ni Nympha ay kumikibot, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na liwanag, at hindi niya maiwasang magtanong. Tumango si Nympha. Nympha, maaaring ang taong ito o ang demonyong hayop ay mas malakas kaysa sa iyo. Ang ekspresyon ni Nympha na hindi magandang tingnan sa sukdulan ay naging sanhi ng pagtibok ng puso ni Alvin, at napagtanto niya na ang bagay ay hindi gaanong simple. Ang lakas ng taong iyon ay posibleng higit pa kay Nympha. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang hula ni Alvin. Muling tumango si Nympha. Sino ba talaga ito? Mabilis na napansin ni Alvin na ang tingin ni Nympha ay kasalukuyang nakatingin sa langit sa itaas ng Three-Eyed Flame Tiger. Agad, tumingin din si Alvin. Mataas sa langit sa itaas ng Three-Eyed Flame Tiger, ang mga ulap at ambon ay nagkalat kasabay ng hangin, at isang payat na figure ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin. Ang payat na figure ay nakatayo roon na parang tuyong bangkay, at ito ay naging dahilan upang makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Nakakatakot na figure. Napansin ni Alvin na ang kanyang espiritual na lakas na nagunat at naglalayong tuklasin ang paglilinang ng payat na figure ay hindi pa man lang nakalapit sa paligid ng figure bago hinampes ng isang walang hugis na puwersa. Tila mayroong isang bagay na katulad ng isang patlang sa isang malaking lugar na nakapalibot sa payat na figure, at ito ay ganap na nakatiis sa espiritual na lakas ni Alvin. Siya. Sa ilang sandali, malinaw na nakita ni Alvin ang hitsura ng payat na figure. Ito ay isang matandang babae na may kulay asul na damit, ang kanyang payat na mukha ay may kalmadong ekspresyon, ang kanyang pares ng mga mata ay malabo at walang sigla, at ang kanyang kalooban ay hindi matukoy sa kanyang hitsura. Nakatayo siya doon na parang isang sinaunang estatwa. Napabuntong hininga si Alvin. Malamang ang taong ito ay hindi lang basta-basta isang void interpretation stage na martial artist. Ang kanyang lakas ay posibleng nasa void transformation stage. Bagamat ang espiritual na lakas ni Alvin ay hindi makalapit sa matandang babae na may kulay asul na damit.
Namana niya ang panghabang buhay na mundo ng mga alaala at karanasan ng Rebirth Martial Emperor sa anumang paraan, at naramdaman niya ang mga bakas ng isang aura na tanging ang pag-iral sa Void Transformation Stage o higit pa ang magkakaroon sa matandang babae. Mahina ang aura ngunit naramdaman pa rin ito ni Alvin. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba at ito ay nagmula sa buhay ng karanasan ng Rebirth Martial Emperor. Siyempre, hindi buong lakas na kumpirmahin ni Alvin. Nympha, humanap ka ng pagkakataon at umalis ka muna. Huminga ng malalim si Alvin bago nagpadala ng voice transmission kay Nympha. Sa kasalukuyan, hindi niya alam kung bakit lalabas ang matandang babae na ito, at kung ano ang gusto niya. Ngunit bilang paghahanda sa pinakamasama, umaasa pa rin siya na makakaalis muna si Nympha. Kung ang matandang babae na ito ay talagang nabubuhay sa Void Transformation Stage o mas mataas at may puot sa kanila, kung gayon siya at si Nympha ay tiyak na mamamatay. Ang isang eksperto sa Void Transformation Stage o mas mataas ay malayo sa isang bagay na maaaring ihambing ng isang Void Interpretation Stage martial artist. Kahit na malakas si Nympha, ngunit wala pa rin siya sa harap ng isang eksperto sa Void Transformation Stage. Bilang isang tao na sumanib sa mga alaala ng dalawang buhay ng Rebirth Martial Emperor, alam na alam ito ni Alvin. Ngunit kahit na noon, umaasa pa rin siya na magagawa niyang magsikap para sa isang maliit na pagkakataon na mabuhay para sa Nympha. Kuya Alvin, ano ang sinasabi mo? Samantala, bumalik sa katinoan si Nympha, at hindi niya maiwasang matigilan nang marinig niya si Alvin. Nympha, hindi namin alam ang kanyang mga layunin sa ngayon. Ngunit siya ay lubhang mapanganib. Kaya umalis ka muna at humanap ng malayong lugar na mapagtataguan. Titingnan ko kung maaari ko siyang hilahin palayo, sabi ni Alvin. Ngayon ay naunawaan na ni Nympha ang nangyayari. Kuya Alvin. Mapait na ngumiti si Nympha. Wala siyang anumang puot sa atin, hindi mo kailangang maging parang kaharap mo ang isang malaking kalaban. Walang puot. Nanginig ang mga pilit na nerbiyos ni Alvin nang marinig niya si Nympha, at naguguluhan siyang ekspresyon. Nympha, anong ibig mong sabihin dito? Kuya Alvin, siya ang Numi na nabanggit ko sa iyo noon, sabi ni Nympha. Numi. Siya si Numi. Agad na nabawasan ang pilit na nerbiyos ni Alvin, at may pagtataka siyang ekspresyon. Ang pangalang Numi ay hindi pamilyar sa kanya kahit kaunti. Sa lahat ng mga taon na iyon, ilang beses nang binanggit ni Nympha ang pangalang ito. Si Numi ang taong nasa tabi ni Nympha. Siya ay maaaring ituring na payong na sinusundan ng panig ni Nympha, at ang kanyang lakas ay mas malakas lamang kaysa kay Nympha. Bukod dito, ayon kay Nympha, malaki ang papel ni Numi sa kasalukuyang mga nagawa ng dalawang maliliit na sawa. So siya si Numi. Bumantong hininga si Alvin at tumawa siya ng mapait habang nakatingin kay Nympha. Then bakit ganyan ang ekspresyon mo kanina? Ang kaninang ekspresyon ni Nympha ang mismong dahilan kung bakit naalarma at kinakabahan si Alvin kanina. Habang tinitingnan niya ang malayong matandang ginang, si Numi, ang ulo ni Nympha ay nakayuko habang siya ay nagsasalita ng mahina ang loob. Kuya Alvin, ang pagdating ni Numi ay nangangahulugan na hindi ako maaaring magpatuloy sa pananatili sa Dark Cloud Dynasty. Kailangan kong umuwi. Biglang naunawaan si Alvin. Kaya ito ay dahil dito. Kung gusto mong ipagpatuloy ang paglalaro sa labas, hindi mo ba ito pag-usapan sa kanya? Iminungkahi ni Alvin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling sa halip si Nympha at bahagyang walang magawa, hindi ganoon kadali. Kuya Alvin, dahil dumating na si Numi, dapat na rin akong umalis. Sana kapag nakita ko si Kuya Alvin sa susunod, naging sikat na si Kuya Alvin sa mga dayuhang lupain. 631. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Alvin na ang tono ni Nympha ay naglalaman ng kawalan ng kakayahan. Ngunit seryoso pa rin siyang tumango at tumugon sa sinabi ni Nympha. Nympha, huwag kang mag-alala, kapag nagkita tayong muli, siguradong bagong ako ang makikita mo. Ma'am. Tumango si Nympha, at ang kanyang nalulumbay na ekspresyon ay ganap na nawala upang bumalik sa isang maliwanag na ngiti. Ngunit mabilis siyang bumantong hininga muli at tumingin kay Alvin habang bahagyang nag-aalangan na magsalita. Kuya Alvin, little black at little white. Samantala, paanong hindi maintindihan ni Alvin kung ano ang ibig sabihin nito ni Nympha?
Bumaba ang kanyang tingin sa dalawang maliliit na sawa sa kamay ni Nympha, at medyo ayaw niya. Si Little Black at Little White ay nasa tabi niya mula noong sila ay isinilang, at bagaman sila ay umalis ng ilang taon, ang kanilang nararamdaman para sa kanya ay napakalalim pa rin, samantalang, si Alvin ay palaging kinukuha sila bilang kanyang mga mahal sa buhay. His. Tila may napagtanto ang dalawang munting sawa, at hindi mapakali ang mga ito sa kanilang mga dila habang walang tigil nilang ibinaba ang kanilang mga buntot. Swish! Sa susunod na sandali, isang itim at puting kidlat ang kumislap mula sa kamay ni Nympha upang pamunit sa kalangitan at pumulupot sa kamay ni Alvin. Kuya, ayoko pumunta. Gusto kong sumunod sa tabi mo. Kuya, hindi ko sinusundan si Kuya Nympha na umalis dito, gusto kitang sundan. Namimiss ko sina Kuya Kelly at Megan. Ang mga voice transmission ng dalawang maliliit na sawa ay tumunog sa mga tainga ni Alvin sa isang napapanahong paraan. Sa sandaling ito, naging sanhi ito ng init ng puso ni Alvin. Sa orihinal, iniwan siya ng dalawang maliliit na sawa sa loob ng maraming taon, at may bahagyang walang hugis na distansya sa pagitan nila. Kahit papaano, ito ay para kay Alvin. Ngunit ngayon, ang mga aksyon ng dalawang maliliit na sawa ang naging dahilan upang makaramdam ng init si Alvin, at ang bakas ng distansya sa kanyang puso ay nawala ng walang bakas. Kuya Nympha, gusto kong manatili sa tabi ni Kuya. Kuya Nympha, ayaw kong iwan muli si Kuya. Si Nympha ay nakatayo sa di kalayuan, at ang kanyang tingin ay lubhang komplikado nang marinig niya ang boses na transmisyon ng dalawang maliliit na sawa. Nitong mga nakaraang taon, bagamat kasama niya ang dalawang maliliit na sawa mula araw hanggang gabi, ang puso ng dalawang maliliit na sawa ay halatang wala sa kanya. Nagdulot ito ng kawalang kasiyahan at pait sa kanyang puso. Kuya Alvin. Tumingin si Nympha kay Alvin at bumaantong hininga. Dahil gusto ni Little Black at Little White na manatili sa tabi mo, hindi ko na sila isasama sa oras na ito. Nang may gustong sabihin si Alvin. Whoosh! Parang may umihip na hangin. Ang Asher-clawed old lady na nakatayo sa di kalayuan kanina ay biglang lumitaw na nakatayo sa likod ni Nympha, at tumingin siya kay Alvin habang nagsasalita siya ng paos na boses. Ang dalawang batang ito ay iba't ibang inapo ng Saint Beast. Sa mga tuntunin ng likas na talento, sila ay hindi gaanong mas mababa sa Jade-eyed Heavenly Mouse sa iyong balikat. Ang Asher-clawed old lady, Numi, ay tumingin sa maliit na gintong daga sa balikat ni Alvin habang siya ay nagsasalita ng mabagal. Variant Saint Beast Descendant. Tumingin si Alvin kay Little Black at Little White na may pagtataka. Napakalinaw niya sa pinagmulan ni Little Black at Little White. Mga anak sila ng dalawang mabangis na sawa, kaya paano sila may kinalaman sa mga Saint Beast? Senior, nagkakamali ka ba? Nang mag-isip siya hanggang dito, tumingin si Alvin kay Numi at nagtanong. Kasabay nito, dahan-dahan niyang binanggit ang pinagmulan ng dalawang maliliit na lalaki. Ang supling ng dalawang mabangis na sawa. Wala pang sinabi si Numi ay napabulalas na si Nympha sa gulat. Kuya Alvin, sinabi mo na ang Little Black at Little White ay mga anak ng dalawang ordinaryong mabangis na hayop. Oo. Tumango si Alvin. Noon, ako ang naghatid sa kanilang dalawa na hindi pa napipisa pauwi, at ang kanilang hitsura pagkatapos nilang ipanganak ay minsang naging dahilan upang ako ay mataranta. Dahil ang kanilang hitsura ay hindi katulad ng kanilang ina, at hindi rin ito katulad ng kanilang ama. Hindi ito mahirap intindihin. Muling nagsalita si Numi, at ang kanyang boses ay paos pa rin gaya ng dati. Kaagad, matagumpay na naakit ni Numi ang mga tingin ni Nympha at Alvin. Nagpatuloy si Numi. Ang tinatawag na variant na Saint Beast Descendant ay iba sa isang ordinaryong Saint Beast Descendant. Ang isang ordinaryong Saint Beast Descendant ay katulad nitong Jade-eyed Heavenly Mouse, at ito ay may kakayahang magmana ng bloodline ng Jade-eyed Heavenly Mouse clan mula sa kanyang ina, samantalang, ang isang variant ng Saint Beast Descendant ay mas bihirang magkadugo sa dalawang ito, at ang isang ito ay mas madalang. Maliliit na kasama. Nang marinig niya ang mga salita ni Numi, tila nalilito si Alvin. Ang mga bagay na ito ay wala sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Kung may gusto kang sabihin, magsalita ka ng tapat. Sa huli, bumalik sa katinoan si Alvin at tumingin kay Numi.
Napagtanto niya na sinadya ni Numi na sabihin ang mga salitang iyon, at halatang may hinuhulaan siya. Ang mga mata ni Numi na malabo at walang sigla ay biglang lumiwanag, at pagkatapos ay tumingin siya ng malalim kay Alvin at sinabing, hindi mahalaga kung ito ay isang iba't ibang inapo ng Saint Beast o isang ordinaryong inapo ng Saint Beast, ang kanilang nakatagong potensyal ay napakalaki. Para sa kapakanan nila, dapat mong bigyan sila ng mas magandang kinabukasan at hayaan silang maging Demon Emperor sa pinakamaikling panahon. His. Sa sandaling matapos magsalita si Numi, ang dalawang maliliit na sawa na nakapulupot sa kamay ni Alvin ay nagsimulang maging hindi mapakali, at walang tigil silang pamitik ng kanilang dila. Malinaw, hindi sila masaya matapos marinig ang sinabi ni Numi. Hindi ba't ang dami mo nang sinabi para sa kapakanan ng pag-alis namin kasama ka? Hindi ako aalis kasama mo. Gusto kong sundan si Kuya Alvin. Ang maliit na gintong daga ay nakatayo sa balikat ni Alvin habang inilalabas niya ang kanyang pangil at itinaas ang kanyang mga kuko. Little fellow, matalino ka talaga. Ang iyong kakayahan na magsalita sa Void Initiation Stage ay ganap na nasira ang convention sa mga demonyong hayop. Mukhang minamaliit kita. Tumingin si Numi sa maliit na gintong mouse na may pagtataka, at halatang nabigla siya sa biglang nagsalita ang maliit na gintong daga. Squeak squeak. Ang maliit na gintong daga ay kampante na itinaas ang kanyang ulo at sumigaw ng 2 beses nang marinig niya si Numi. Sabay tingin ng maliit na gintong daga sa 2 maliliit na sawa. 2 dummies na hindi marunong magsalita, susundan ba ninyong 2 si Kuya Alvin tulad ng dati o patuloy na susundan si Kuya Nympha at ang matandang hag na ito? Matandang hag. Ang mga salita ng maliit na gintong daga ay naging dahilan upang ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay hindi napigilan ang pagkibot. Tinawag ni Little Gold ang ekspertong ito na tila nasa Void Transformation Stage o mas mataas bilang isang matandang hag. Kung ito ay isa pang pag-iral na tulad nito, ang puso ni Alvin ay nag-aalab sa pagkabalisa mula pa noon. Ngunit ngayon, sa halip ay napanatili niya ang kanyang kalmado. Pagkatapos ng lahat, ang pag-iral sa harap niya na tila nasa Void Transformation Stage o mas mataas ay isang tao sa tabi ni Nympha. Naniniwala siya na hindi siya papayagan ni Nympha na gumawa ng anuman. Sa lalong madaling panahon, napansin ni Alvin na hindi man lang nagalit si Numi sa mga walang galang na salita ng maliit na gintong daga, at mayroon siyang kalmadong ekspresyon na kalmado tulad ng isang sinaunang balon. Marahil, sa mga mata ni Numi, ang maliit na gintong daga ay isang bata lamang at sinabi ng mga bata kung ano ang gusto nila, kaya hindi na niya kailangang pag-usapan ito sa maliit na gintong daga. His. Ang mga salita ng maliit na gintong daga ay hindi nagpagalit kay Numi, ngunit ito ay nagpagalit sa 2 maliliit na sawa na naging dahilan upang sila ay magalit sa kanya. Sa lalong madaling panahon, malinaw nilang sinabi ang kanilang paninindigan, susundan nila ang kanilang Kuya Alvin. Siyempre, ayos lang kung gusto mong pilitin silang manatili sa tabi mo. Dagdag ni Numi. Walang pakialam si Alvin kay Numi. I wonder kung ano ang magandang kinabukasan na sinasabi mo. Hindi nagatubili si Numi na direktang sabihin, hayaan silang bumalik sa ligaw. Ang isang demonyong hayop ay maaari lamang pasiglahin ang lahat ng potensyal nito sa pinakamasamang mga kondisyon at madaig ang kanilang mga dating sarili. Sa kanilang likas na talento, hanggat nakakaranas sila ng sapat na tempering, kung gayon kahit na maging isang tunay na Saint Beast ay hindi imposible mag-transform sa isang tunay na Saint Beast. Nanginginig ang narinig ni Alvin. Bagamat hindi niya alam kung ano ang isang Saint Beast na binanggit ni Numi dahil ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay walang mga tala tungkol dito, dahil ang Jade-Eyed Heavenly Mouse ay isang Saint Beast descendant lamang, kitang-kita ang pagiging mabigat ng isang Saint Beast. Ang isang inapo ng Saint Beast ay isang Demon Emperor noong matured sa limitasyon. At ano ang tungkol sa Saint Beasts? Ito ay hindi maisip. May paraan ka ba para matulungan sila? Tumingin si Alvin kay Numi at nagtanong sa mahinang boses. Bagamat ayaw niyang paalisan ang 3 maliliit na kasama, kung ang 3 maliliit na kasama ay makakamit ng isang mas magandang kinabukasan, kung gayon ay talagang hindi niya hihilingin na ang 3 maliliit na kasama ay manatili sa kanyang tabi. Kinuha niya ang 3 maliliit na lalaki upang maging kanyang pamilya, at ito ay walang pinagkaiba sa pag-aalaga ng isang ama sa kanyang mga anak.
Lahat ng ito ay para sa kapakanan nila. May alam akong lugar na bagay para sa kanila. Pero medyo mahaba ang oras na kailangan. Sinabi ni Numi, hindi bababa sa 7 o 8 taon, at maaaring higit sa 10 o kahit 20 taon. 7 o 8 taon. Mahigit 10 o 20 taon. Bahagyang nagulat ang mukha ni Alvin dahil hindi niya akalain na magiging ganito katagal. Numi. Si Nympha na hindi pa nagsasalita mula pa noong una ay nagsalita na, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang hindi magandang tingnan. Gusto mong ipadala ang Little Gold, Little Black, at Little White sa lugar na iyon. Galit ka. Nang matapos siyang magsalita, si Nympha ay parang inang lobo na nagpoprotekta sa kanyang mga tuta. Maliliit pa sila, mga bata lang. Natigilan si Alvin. Matapos makilala si Nympha sa napakatagal na panahon, iyon pa rin ang unang pagkakataon na nakita niyang nawala ang kalmado nitong si Nympha ng ganito. Maaari niyang hulaan na ang lugar na may masamang kondisyon na binanggit ni Numi ay isang lubhang nakakatakot na lugar. Kahit papaano, kahit si Nympha na isang void interpretation stage martial artist ay hindi mapanatili ang kanyang kalmado kapag nagsasalita tungkol sa lugar na iyon. Young Miss. Napabuntong hininga si Numi. Kahit bata pa sila, nagtataglay sila ng mga pambihirang bloodline na malayo sa isang bagay na maihahambing ng isang ordinaryong demonyong hayop. Dapat mong malaman na kung makakalabas sila sa lugar na iyon, tiyak na makakamit nila ang napakalaking benepisyo na may malalim at pangmatagalang epekto. Natahimik sandali si Nympha nang marinig niya ito. Alam niyang totoo ang sinabi ni Numi. Hindi banggitin ng sinumang nakatatanda, si Numi lamang ang isang pag-iral na minsan nang lumabas mula sa lugar na iyon. Sa kasalukuyan, ang paglilinang ni Numi ay matagal nang lumampas sa limitasyon na maaaring makuha ng kanyang likas na talento, at masasabing ang Numi ay tiyak na binago ng lugar na iyon. Ang lugar na iyon ay impyerno sa mahigit 70% ng mga demonyong hayop na pumasok dito, ngunit sa iba pang mas mababa sa 10%, ito ay langit. Langit at impyerno, isang pakikibaka ng buhay at kamatayan ang nagsilang ng mga eksperto. Nympha, napakaganda ba talaga ng lugar na iyon? Tumingin si Alvin kay Nympha at nagtanong. Kuya Alvin. Tumawa ng mapait si Nympha. Masasabi ko lang na ang mga demonyong hayop na pumapasok sa lugar na iyon ay may maliit na pagkakataon na mabuhay, samantalang, ang mga nabubuhay ay mga buhay na may pambihirang lakas at likas na talento na nasa ganap na limitasyon. Ang lugar na iyon ay talagang ang pinakamahusay na bato para sa mga demonyong hayop. Ngunit ang mga panganib sa loob nito ay hindi maaaring maliitin. Natapos si Nympha sa isang hininga. 632. His. Hindi mapigilan ni Alvin na mapabuntong hininga nang marinig niya si Nympha. Kahit na umaasa akong ang munting ginto, munting itim, at munting puti ay magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ngunit kung kinakailangan nilang ipagpustahan ang kanilang buhay para makuha ito, mas gugustuhin kong maging makasarili at manatili sila sa aking tabi at huwag silang payagang umalis. Tumingin si Alvin kay Numi habang nagsasalita siya, at ang kanyang boses ay hindi pa malakas at malinaw. Makikita ng isang tao ang matinding resolusyon ni Alvin mula rito. Ngayon si Alvin ay parang isang ama na ganap na ginawa ang kanyang tungkulin. Kung ang kanyang mga anak ay gustong gumala sa labas ng mundo, hindi niya sila pipigilan, ngunit kung ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng maliit na pagkakataon na mabuhay sa kanilang paglalakbay, sila ay tiyak na gagawin niya ang kanyang makakaya upang maiwasan ang mga ito. Sa mundo, hanggat ang isa ay isang magulang, halos lahat ng mga magulang ay mas gusto na ang kanilang mga anak ay mamuhay ng isang ordinaryong buhay na handang payagan ang anumang pinsala na dumating sa kanilang mga anak. Ang isang magulang na tulad nito ay isang kwalipikadong magulang. Nagdesisyon ka na ba? Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, lumipas ang ilang sandali bago muling nagtanong si Numi. Oo. Positibong tumango si Alvin, at hindi siya nagbigay ng anumang puwang para sa talakayan. Hindi mo ba gusto na mas matulungan ka pa nila kapag naging mabigat sila? Sa likas nilang talento, gaano man kalaki ang pagsubok sa kanila, kahit isa o dalawa sa kanila ang makakaligtas. Kahit isa lang sa kanila ang mabuhay, hindi masusukat ang tulong na matatanggap mo mula sa isa sa kanila. Tumingin si Numi kay Alvin, at dahan-daang nagsalita na may tonong puno ng tukso. Ang mga salita ni Numi ay napakasimple.
Matapos makapasok sa lugar na iyon ang maliit na gintong daga at ang dalawang maliliit na sawa, kung gayon kahit isa lang sa kanila ang makakaligtas sa huli, makikinabang pa rin si Alvin. Katatapos lang magsalita ni Numi nang ang ekspresyon ni Alvin ay naging ganap na madilim, at galit na sinabi niya, munting ginto, munting itim, at munting puti, anuman sa kanilang buhay ay hindi mabibili sa aking paningin, at walang makakapalit sa kanila. So, hindi mo na kailangan pang magsalita ng kalokohan sa harap ko. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na ipagsapalaran nila ang buhay nila. Ang tono ni Alvin ay determinado at mapagpasyahan, at walang kahit katiting na lugar para sa talakayan. Kung ang matandang babae na nakadamit ng Asher na ito ay hindi isang taong sinusundan ng tagiliran ni Nympha, at kung ang lakas ng matandang babae na nakasuot ng Asher ay hindi mas malakas kaysa sa kanya, diretso na sana niya itong sinampal sa mukha. Ngunit nang matapos sabihin ni Alvin ang lahat ng ito, sa halip ay natigilan siya. Dahil nakita niyang nakangiti si Numi. Little fellows, see. For the sake of your safety, mas gugustuhin niya mawala ang tulong na magmumula sa inyong lahat. He chose like this all for the sake of you. Lahat ba kayo ay ayaw na mas makatulong pa sa kanya in the future? Tumingin si Numi sa maliit na gintong daga at dalawang maliliit na sawa, at ang kanyang tono ay walang kakulangan sa panghihikayat. Hindi naman sa minamaliit ko kayong lahat. Pero sa mga hindi niya sinasadyang pagkikita, kung patuloy kayong mananatili sa tabi niya, sa kalaunan, lahat kayo ay itatapon sa malayong likuran niya. Sa oras na iyon, lahat kayo ay magiging pabigat sa kanya at poprotektahan niya. Hindi kaya ito ang gusto ninyong makita sa hinaharap? Nagpatuloy si Numi sa pagdaragdag ng panggatong sa apoy. His. Ang dalawang maliliit na sawa na nakapulupot sa kamay ni Alvin ay agad na nabalisa, at nagmamadali nilang iniling ang kanilang maliliit na ulo. Squeak! Matapos sumigaw ng matindi ang maliit na gintong daga, nagsalita siya gamit ang kanyang parang bata. Old hag, ayaw kong protektahan ako ni Kuya Alvin. Gusto kong protektahan si Kuya Alvin. May lakas ka ba? Tumawa si Numi sa pangungutya, at pagkatapos ay sinabing may pang-aalipusta, little fellow, hindi naman sa minamaliit kita. Ngunit hindi ka nakatugma sa kanya. Ang maliit na gintong daga na orihinal na labis na nabalisa ay yumuko at nawala ng gana nang marinig niya ito. Tama na. Galit na sumigaw sina Alvin at Nympha sa halos parehong oras. Si Nympha ay may masamang ekspresyon habang siya ay unang nagsalita. Numi, alam kong malaki ang pag-asa mo para sa kanila. Ngunit talagang masyadong mapanganib ang lugar na iyon. Hindi ako sang-ayon na payagan silang pumunta doon. Napabuntong hininga si Numi at hindi na nagsalita pa. Ang dahilan kung bakit siya nagpumilit ay hindi dahil siya ay may anumang masamang intensyon, ngunit hindi niya nais na ang tatlong maliliit na lalaki na ito na may potensyal na mabaon sa alabok na tulad nito. Bilang isang demonyo na nakaranas ng buhay at kamatayan doon at nabuhay upang bumalik, makatitiyak siya na sa potensyal ng tatlong maliliit na tao, kung makakaligtas sila sa lugar na iyon, ang kanilang mga pagtatanim ay tiyak na aakyat sa langit. Pero dahil nagsalita na ang kanyang young miss, natural na hindi maganda para sa kanya na magpumilit. Kuya, gusto kong pumunta sa lugar na iyon kasama siya. Natahimik si Numi, ngunit ang maliit na gintong daga ay hindi nasisiyahan, at kinausap niya si Alvin gamit ang kanyang parang bata na boses. Matigas at determinado ang tono niya. Munting ginto, huwag kang magpakatanga. Galit na pinandilatan ni Alvin ang maliit na gintong daga. Kuya, seryoso ako. Napag-usapan ko na si Little Black at Little White, lahat tayo gustong pumunta sa lugar na iyon. Paglabas natin sa lugar na iyon, hahanapin natin si Kuya. Sa oras na iyon, mas matutulungan natin si Kuya. Nagpatuloy ang Little Gold sa kanyang parang bata na boses. Napag-usapan. Sa Little Black at Little White. Hindi ba sila nagkasundo? Sa loob ng ilang sandali, bahagyang nalungkot si Alvin. Ang tatlong maliliit na kasamang ito na nagsasama-sama ay talagang isang dahilan ng sakit ng ulo. Hindi na kailangan. Umiling si Alvin at ayaw payagan ang tatlong maliliit na bata na ipagsapalaran ang kanilang buhay.
Ngunit ang katigasan ng ulo ng tatlong maliliit na kasama ay ganap na lumampas sa kanyang imahinasyon, at sila ay hindi gustong manatili kahit na ano. Sa huli, si Alvin ay ganap na walang magawa. Kasabay nito, napuno siya ng sama ng loob kay Numi. Kung hindi dahil sa patuloy na pag-udyok ng matandang ito, hindi magbabago ang isip ng tatlong maliliit na lalaki na ito. Si Alvin ay nagngangalit sa galit kay Numi. Kung may mangyari sa tatlong maliliit na tao sa hinaharap, kung gayon kahit na siya ay isang taong sumusunod sa panig ni Nympha, papatayin ko pa rin siya. Sa oras na iyon, huwag mo akong sisihin na hindi marunong rumspito sa mga nakatatanda. Si Alvin ay nagalit sa kanyang puso. Si Alvin ay hindi nag-alinlangan kahit kaunti na siya ay magkakaroon ng lakas na hihigit sa Numi sa hinaharap. Hindi pa banggitin ang kanyang pambihirang likas na talento at ang concept fragments at profundity fragments na nasa kanya. Ang dakilang kayamanan lamang na iniwan ng Rebirth Martial Emperor sa foreign lands at ang Rebirth Pill ay sapat na upang payagan siyang magkaroon ng bilis ng cultivation na higit pa sa mga ordinaryong tao. Swoosh! Isang alon ng hangin ang umalangaw-ngaw, at ang maliit na gintong daga ay umalis sa balikat ni Alvin upang makarating sa balikat ni Nympha. Swish! Swish! Ang dalawang maliliit na sawa ay ayaw mahuli, at bumalik sila sa palso ni Nympha. Kuya Alvin, huwag mag-alala, aalagaan kong mabuti ang Little Gold, Little Black, at Little White. Ngayong dumating na ito, hindi rin alam ni Nympha kung ano ang sasabihin, at tuloy-tuloy na lang niyang aliwin si Alvin. Tumango si Alvin at bahagyang nawala ng gana. Kuya Alvin, aalis muna kami. Si Nympha at ang tatlong maliliit na kasama ay nagpaalam kay Alvin. Hindi lang iyon, sinulyapan ni Nympha ang three-eyed flame tiger bago siya umalis. Big guy, masunurin ipadala si Kuya Alvin sa Dark Cloud Dynasty's capital. Kung makita kong hindi ka masunurin, tiyak na ay freeze kita muli sa isang popsicle. Awo! Nang marinig niya ang pagbabante ni Nympha, bahagyang nanginig ang katawan ng three-eyed flame tiger. Ngunit kung titingnang mabuti, mapapansin ng isang tao na sa kaibuturan ng titig ng three-eyed flame tiger ay isang bahagyang ningning ng pananabik. Maaalis ko na sa wakas ang munting demonyong ito. Tuwang-tuwang umungal ang three-eyed flame tiger sa kanyang puso at ligaw sa tuwa. Kasunod nito, pumunta si Alvin sa likod ng three-eyed flame tiger at pinaalis sina Nympha at Numi sa kanyang tingin. Dinala din ng dalawa ang tatlong maliliit na bata. Munting ginto, munting itim, munting puti. Dapat ay maayos kayong lahat. Nang makita niyang nawala si Nympha sa harap ng kanyang mga mata, tahimik na nanalangin si Alvin sa kanyang puso. Umuungol. Kaagad, ang eksena sa harap ng mga mata ni Alvin ay umindayog habang ang three-eyed flame tiger ay kumislap habang karge-karge siya, at ito ay patungo sa kapital. Sa buong daan, ang three-eyed flame tiger ay walang tigil na umungal sa tuwa, at naging sanhi ito na hindi makapagsalita si Alvin. Mukhang talagang binyo-bully ni Nympha ang malaking lalaki na ito hanggang sa makaramdam siya ng depresyon. Ngayon, nang umalis si Nympha, ang depresyon sa three-eyed flame tiger ay sa wakas ay sumabog na. Umiling si Alvin at hindi na pinansin ang three-eyed flame tiger, at diretso siyang umupo para magtanim. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Earth Dragon Form. Hindi nagtagal, ganap na isinubsob ni Alvin ang kanyang isip at katawan sa kanyang cultivation, at tila nakalimutan na niya ang oras. Ang alam lang niya ay walang tigil na magtanim. Ang origin energy sa kanyang katawan ay tila naging isang malawak na ilog na walang tigil na dumadaloy sa mga meridian ni Alvin. Ang cultivation ni Alvin ay tumataas sa bawat sandali at bawat segundo. Mabilis na pinabalik ng three-eyed flame tiger si Alvin sa Dark Cloud Dynasty's capital, at bumalik si Alvin sa courtyard na binili ng Darkstone Empire noong Dark Cloud Dynasty. Alvin. Kakapasok lang ni Alvin sa looban nang marinig niyang may tumatawag sa kanya mula sa likuran. Nang lumingon siya para tingnan ay nakita niya kung sino ang tumatawag sa kanya ng isang sulyap. Lizardo. Lumabas ka rin. Ang taong pumihil kay Alvin ay walang iba kundi si Lizardo. Sa sandaling ito, si Lizardo ay halatang kagagaling lang sa labas. Casual akong naglibot. Bahagyang ngumiti si Lizardo.
Tumango si Alvin, at pagkatapos ay nag-isip sa kanyang puso. Ilang buwan na akong lumabas sa pagkakataong ito, iniisip ko kung anong mga pagbabago ang nangyari sa paglilinang ni Lizardo. Nang mag-isip siya hanggang dito, ang espiritual na lakas ni Alvin ay tahimik na nagunat upang balutin si Lizardo. Sa unang posibleng sandali, natukoy nito ang paglilinang ni Lizardo. Ito. Paano ito magiging posible? Sa halos sa sandaling natukoy ng kanyang espiritual na lakas ang pagtatanim ni Lizardo, ang mga mag-aaral ni Alvin ay biglang nagsikip, at ang kanyang puso ay napuno ng pagkabigla. Langit. Ano ang nakita ko? Lizardo. Si Lizardo ay nasa ika-4 na antas din ng Void Initiation Stage. Ito ang dahilan ng pagkabigla ni Alvin. Ang kasalukuyang cultivation ni Lizardo ay talagang eksaktong katulad sa kanya. Alam niya ng malinaw sa kanyang puso ang tungkol sa mga hindi inaasahang pagtatagpo na nakuha niya upang magkaroon ng paglilinang na ito. Ngunit paano mabilis na sumulong si Lizardo? Pwede bang spirit fruits? Kung spirit fruits talaga, understandable naman. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Ngunit, makikita mula rito na ang guro sa likod ni Lizardo ay lubhang pambihira. Anong biro? Ang isang taong maaaring gumamit ng mga espiritong prutas upang payagan ang paglilinang ni Lizardo na umunlad sa ganoong antas ay isang ordinaryong tao. Alvin, umalis ka ng medyo matagal. Mayroon ka bang mga natamo na hindi karaniwan? Tanong ni Lizardo. Hindi ako nakakuha ng anumang mga espesyal na pakinabang, mayroon lang akong ilang pag-unawa sa aspeto ng konsepto. Mahinhinang umiti si Alvin. Kasunod nito, sabay na naglakad sina Alvin at Lizardo bago bumalik sa kanilang sariling mga patio. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang silid, hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga nang maramdaman niya ang malungkot na kapaligiran. Umalis na silang lahat. Ako na lang ang natitira. Si Alvin ay hindi nagtatanim sa gabi, at tahimik siyang nakahiga sa kanyang kama at nakatingin sa kawalan. 633. Nagtataka ako kung kumusta na sina Kelly at Little Megan. Ngunit dahil sumali sila sa kapangyarihang iyon ng mga dayuhang lupain at lubos na iginagalang ng mga nakatataas sa kapangyarihang iyon, ipinapalagay ko na ang kanilang mga paglilinang ay sumulong ng mabilis. Marahil, ang lakas nila ngayon ay nalampasan na ako. Hindi alam, naisip ni Alvin ang tungkol sa kanyang dalawang kasintahan. Sa isang kisap mata, maraming taon na niyang hindi nakikita ang kanyang dalawang kasintahan, at mas namiss niya ang mga ito sa kanyang puso. Kelly, Little Megan. Hintayin mo ako, hahanapin ko kayong dalawa. Nagdesisyon si Alvin sa kanyang puso. Kasabay nito, si Alvin ay tila bigla siyang sinaksak ng stimulant, at nanginginig siya nang bigla siyang umupo sa kama bago pumikit at nagsimulang magtanim habang hawak ang isang mid-grade origin stone at isang wind concept fragment sa kanyang kamay. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Earth Dragon Form. Sa katawan ni Alvin, ang kanyang malawak na origin energy ay lumundag upang punan ang mga meridian sa kanyang buong katawan bago tuluyang nagtagpo at bumulwak sa kanyang dantian. Kahit ano paman, kailangan kong maging tanyag sa Dynasty Martial Competition at makakuha ng kwalifikasyon para lumahok sa Martial Competition ng 10 Dynasties. Makakasama ko lang ang isang mabigat na kapangyarihan ng foreign land sa pamamagitan ng pagiging tanyag sa Martial Competition ng 10 Dynasties. Sa pamamagitan lamang ng pagsali sa isang mabigat na kapangyarihan ng foreign lands ay magkakaroon ako ng trump card para protektahan ang sarili ko sa foreign lands. Sa aking kasalukuyang lakas, kung ako ay mag-walkout sa foreign lands ng mag-isa, natatakot akong hindi ako makakarating ng malayo bago ako mapatay. Sa pamamagitan lamang ng paglalakad sa foreign lands magagawa kong hanapin sina Kelly at Little Megan, at saka ko lang maaalis ang malaking kayamanan na iniwan ng Rebirth Martial Emperor sa kanyang ikalawang buhay. Ang pag-iisip ni Alvin ay umikot habang siya ay gumuhit ng isang walang kamali-mali na blueprint para sa kanyang hinaharap, at lahat ng ito ay ang motibasyon na nag-udyok sa kanya na walang tigil na sumulong. Pagkatapos niyang bumalik mula sa Swordmon Arches Treasure, nanatili si Alvin sa kanyang patio at nagtanim. Hanggang makalipas ang 2 buwan.
Sa kama sa kanyang silid, ang ekspresyon ni Alvin na naka-cross-leg sa kanyang kama ay agad na naging pilit, at parang may nakasalubong siya. Kasabay nito, ang origin energy sa kanyang katawan ay bumulwak at tila nagngangalit na mga alon. Whoosh! Ang nagngangalit na mga alon ay nag-awit patungo sa huling bottleneck mula sa ika-4 na antas ng Void Initiation Stage hanggang sa ika-5 antas ng Void Initiation Stage. Bang! Isang mahinang putok ang tumunog, at ang origin energy ni Alvin ay maayos na na-charge sa bottleneck, na nagpapahintulot sa kanyang origin energy na sumailalim sa pagbabago kasama nito. Ika-5 antas ng Void Initiation Stage. Biglang iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata, at medyo nasasabik siya. Ang kanyang cultivation ay sa wakas ay maayos na nakapasok sa ika-5 antas ng Void Initiation Stage. Kung may makakaalam na si Alvin ay nakalusot sa ika-4 na antas ng Void Initiation Stage 3 buwan na ang nakakaraan, ngunit nakalusot pa rin hanggang sa ika-5 antas ng Void Initiation Stage ngayon, at hindi pa siya nakakain ng Spirit Fruit, malamang na mabigla ang kanilang mga panga. Sa halip ay hindi nagulat si Alvin. Sa aking likas na talento na nagbago sa pinakamataas na posibleng limitasyon pagkatapos ng 10,000 years stalactite milk, kasama ng tulong ng Origin Stones, ang paggugol ng 3 buwan ng oras upang umunlad mula sa ika-4 na antas ng Void Initiation Stage hanggang sa ika-5 antas ng Void Initiation Stage ay hindi magandang bagay. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. 6 na buwan na lang ang natitira mula ngayon hanggang sa magsimula ang Dynasty Martial Competition. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, kung gayon dapat akong makalusot sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage sa loob ng 6 na buwan, ngunit ang pagnanais na makapasok sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage ay halos imposible. Ito ay isang bagay na matitiyak ni Alvin. Kahit na ang kanyang likas na talento ay malakas, at siya ay nagtataglay ng maraming Origin Stones, ngunit ang pagnanais na makapasok sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage sa napakaikling panahon ay halos imposible. Ang ika-6 na antas ng Void Initiation Stage ay marahil ay magagawang durugan si Scott at duminahin ang grupo ng mga batang henyo mula sa Darkstone Empire, ngunit ang batang henyo ng isang empire ay wala sa Dynasty Martial Competition ng Dark Cloud Dynasty. Bukod sa Darkstone Empire, may mga kabataang henyo mula sa ilang 10-10 empires na darating. Kahit na ang mga namumukod tanging kabataang henyo ng Dark Cloud Dynasty ay malamang na nagtataglay ng maraming pag-iral sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage o mas mataas. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman ni Alvin ang napakalakas na pressure na dumaan sa kanya. Mahirap maging tanyag sa Dynasty Martial Competition na may cultivation sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage. Kung ito ang ika-7 antas ng Void Initiation Stage, malamang na magkakaroon pa ako ng pagkakataon. Napaisip si Alvin sa kanyang puso habang kumikislap ang kanyang mga mata. Ang pagnanais na makapasok sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage sa isa pang kalahating taon ay napakahirap, ngunit hindi ito imposible. Umikot ang mga iniisip ni Alvin. Mayroong 2 paraan. Ang una, hanapin ang Ageless Root at pinuhin ang Rebirth Peel. Ang pangalawa, kunin ang mga Spirit Fruit na ginagamit ng Void Initiation Stage Martial Artist, at hindi ito maaaring isang Spirit Void Fruit. Si Alvin ay kumain ng isa sa Spirit Void Fruit noong nakaraan, at kung muli niya itong ubusin, ang epekto nito sa panggagamot ay mababawasan ng malaki at hindi magiging malaking tulong sa kanya. Ageless Root. Natatakot akong mahirap hanapin sa isang maikling panahon. Maaari akong magkaroon ng isang pagkakataon upang makahanap ng mga prutas ng espiritu na ginagamit ng walang bisa na yugto ng pagsisimula ng martial artist. Sa maikling panahon, naisip ni Alvin ang maraming bagay, sa naging malinaw ang mga iniisip sa kanyang isipan. Ngunit, ang pagnanais na makakuha ng mga Spirit Fruit na ginagamit ng mga martial artist ng Void Initiation Stage ay hindi rin isang madaling bagay. Sa kasalukuyan, malapit na ang Dynasty Martial Competition, at kahit na ang isang Spirit Fruit na ginagamit ng mga martial artist ng Void Initiation Stage ay lilito sa Dark Cloud Dynasty, malamang na ito ay malinis na natangay. Nang mag-isip siya hanggang dito, hindi maiwasan ni Alvin ang bahagyang malungkot.
At saka, wala akong paraan para maghanap ng mga spirit fruit na ginagamit ng mga martial artist ng void initiation stage. Muntik ko na siyang makalimutan. Habang siya ay bumubulong, si Alvin ay nanginginig at tila may naisip. Matapos niyang isipin ang taong iyon, hindi siya nagdalawang isip na direktang umalis sa kanyang patio at umalis sa estate ng Darkstone Empire sa Dark Cloud Dynasty. Hindi nagtagal, isang napakalaking nilalang ang pumailanglang sa kalangitan malapit sa Dark Cloud Dynasty's capital. Big fellow, guguluhin kita. Nakatayo si Alvin sa three-eyed flame tiger habang nagsasalita siya ng may bahagyang ngiti. Umuungol. Ang three-eyed flame tiger ay umungal sa mahinang boses, at bagamat siya ay bahagyang hindi nasisiyahan, hindi siya nang ahas na ipakita ito. Sino ang nakakaalam na ang kasama sa kanyang likuran ay magrereklamo sa maliit na demonyong iyon? Kung malalaman ng maliit na diablo na bibigyan niya ang taong ito ng malamig na balikat, hindi ba siya gagawing popsicle ng maliit na diablo na iyon? Sa bilis ng three-eyed flame tiger, hindi nagtagal ay dumating muli si Alvin sa Milky Way City. Pagkatapos niyang makapasok sa Milky Way City, direktang pumunta si Alvin sa Treasure Gathering Pavilion. Brother Alvin, pinuntahan mo ako ng Mad-Alien, may problema ba? Habang nakatingin siya kay Alvin, si Marvin ay may natatarantang ekspresyon. Pavilion Master Marvin. Si Alvin ay dumiretso sa punto at sinabi ang dahilan ng kanyang pagdating. Pumunta ako dito sa pagkakataong ito dahil gusto kong hilingin sa iyo na kumuha ng isang bagay para sa akin. Gusto ko ng mga spirit fruit na ginagamit ng mga martial artist ng void initiation stage. Nang marinig niya si Alvin, bahagyang nagulat si Marvin. Brother Alvin, may tao ba sa tabi mo na kasali sa Dynasty Martial Competition? Ang Dynasty Martial Competition ng Dark Cloud Dynasty ay gaganapin kalahating taon mula ngayon. Sa kasalukuyan, halos ang buong Dark Cloud Dynasty ay tinatalakay ang dakilang okusyong ito. Kasabay nito, maraming kapangyarihan sa paligid ng Dark Cloud Dynasty ang nagpahayag na handa silang gumastos ng napakataas na presyo para ipalit sa mga spirit fruit na ginagamit ng mga martial artist ng void initiation stage. Halos lahat ng kapangyarihang ito ay may mga batang henyo na nagbabalak na lumahok sa Dynasty Martial Competition ng Dark Cloud Dynasty. Ang mga tao ng bawat kapangyarihan ay umaasa na ang batang henyo mula sa kanilang kapangyarihan ay maaaring maging tanyag sa martial competition at manalo sa kwalipikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 dynasties. Kaya, handa silang magbayad ng anumang halaga para mangalap ng mga spirit fruit na ginagamit ng mga martial artist ng void initiation stage ng walang pagpipigil. Ako mismo ang sumasali. Hindi ito itinago ni Alvin at direktang nagsalita. Nakikilahok ang iyong sarili. Natigilan si Marvin. Nang dumating si Alvin upang humingi ng mga spirit fruit na ginagamit ng mga martial artist ng void initiation stage, nag-react siya sa unang posibleng sandali na may gustong sumali sa Dynasty Martial Competition sa tabi ni Alvin, at si Alvin ay naghahanap ng mga spirit fruit para sa taong iyon. Ngunit hindi niya akalain na si Alvin mismo ay nagnanais na lumahok sa martial competition dahil si Alvin ay tunay na bata pa. Bukod dito, narinig niya mahigit 2 buwan na ang nakalipas na si Alvin ay isa lamang ika-4 na antas ng void initiation stage na martial artist. Sa edad ni Alvin, ang pagkakaroon ng kultibasyon na ito ay naging sanhi ng pagkagulat ng kanyang likas na talento. Ngunit ang kaunting paglilinang lamang na ito ay halos imposibleng maging tanyag sa Dynasty Martial Competition at makakuha ng kwalipikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 dynasties. Dahil dito ay hindi niya akalain na si Alvin mismo ang gustong sumali sa martial competition. Oo. Nang harapin ang paulit-ulit na tanong ni Marvin, si Alvin ay hindi naiinip at tumango. Bumalik sa katinoan si Marvin at tumawa ng mapait. Brother Alvin, masasabi ko lang na gagawin ko ang lahat.
Ito ay higit sa lahat dahil magsisimula na ang Dynasty Martial Competition at hindi lamang ang iba't ibang kapangyarihan ng Dark Cloud Dynasty ay nangangalap ng mga Spirit Fruit na ginamit ng Void Initiation Stage Martial Artist, maging ang iba't ibang empires ay binibigyang pansin ang mga balita tungkol sa mga Spirit Fruit na ginagamit ng Void Initiation Stage Ma. Sa kasalukuyan, hanggat may lumabas na Spirit Fruit na ginagamit ng Void Initiation Stage Martial Artists, hindi magtatagal bago ito direktang mabibili ng isang taong may mataas na presyo. Nang matapos siyang magsalita, umiling si Marvin at bumaantong hininga. Bilang Pavilion Master ng Treasure Gathering Pavilion, alam niya malinaw kung gaano karaming tao ang pumunta sa Treasure Gathering Pavilion para magtanong tungkol sa mga Spirit Fruit na ginagamit ng mga martial artists ng Void Initiation Stage kamakailan. Kaya alam niya kung gaano kahalaga at pambihira ang Spirit Fruit na ginagamit ng Void Initiation Stage martial artist sa sandaling ito. Tumango si Alvin dahil hindi siya nagulat dito. Pagkatapos ay hihilingin ko kay Pavilion Master Marvin na bantayan ako. Kung si Pavilion Master Marvin ay makakakuha ng mga Spirit Fruit bukod sa Spirit Void Fruit na ginagamit ng mga martial artist ng Void Initiation Stage, maaari kong hilingin sa aking master na pahiram sa iyo ng Grade 3 Spirit Sword para makapag-aral ng maayos. Tumingin si Alvin kay Marvin at dahan-daang nagsalita. Nang matapos siyang magsalita, walang kulang sa intensyon na tuksohin, at ang toksong ito ay walang alinlangan na napakalaki sa isang grade 4 na weapons craftsman tulad ni Marvin. Kuya Alvin, totoo ba ito? Tumingin si Marvin kay Alvin na may seryosong ekspresyon habang nagtatanong. Kasabay nito, ang kanyang paghinga ay nagmamadali, at ang kanyang dibdib ay nagsimulang tumaas at bumaba ng tuloy-tuloy na parang isang bubuyog na hindi napigilan ng mahabang panahon. Ito ay natural na totoo. Tumango si Alvin. Brother Alvin, huwag kang mag-alala. Sa panahong ito, tiyak na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang mahanap ang mga Spirit Fruit na ginagamit ng mga martial artist ng Void Initiation Stage at ang Ageless Fruit para sa iyo. Taos-pusong saad ni Marvin. Kung mahahanap ni Pavilion Master Marvin ang Ageless Fruit para sa akin, maaari kong irepresenta ang aking master para mangako na pinuhin ang Grade 3 Spirit Weapon para sa iyo. Siyempre, kailangan mong ihanda ang mga materyales mo. Si Alvin ay patuloy na nagdagdag ng panggatong sa apoy, samantalang si Marvin sa halip ay naging mas nasasabik. 634. Grade 3 Spirit Weapon. Ito ay isang bagay na gustong makuha ni Marvin sa kanyang mga panaginip. Bilang isang grade 4 na weapons craftsman, ang kanyang pinakamalaking pangarap ay ang makapagsulong ng isang hakbang pasulong sa Tao of Weapons Refinement at maging isang grade 3 na weapons craftsman. Ngunit kahit na laging ganito ang panaginip ni Marvin, wala siyang tiwala na magagawa niya itong maisakatuparan. Dahil nakita niya sa sarili niyang dalawang mata na maraming grade 4 na weapons craftsman ang hindi maabot ang threshold ng isang grade 3 weapons craftsman hanggang sa sandali ng kanilang kamatayan. Siyempre, alam ni Marvin na ang dahilan kung bakit magiging ganito ang mga weapons craftsman na ito ay dahil hindi pa sila nakipag-ugnayan sa isang grade 3 na spirit weapon dati. Sa Dark Cloud Dynasty, ilang libong taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang grade 3 weapons craftsman, samantalang, ang tanging grade 3 na spirit weapon sa Dark Cloud Dynasty ay taglay ng Imperial Family, at ito lang ang grade 3 na spirit weapon na nanatili sa Dark Cloud Dynasty at kilala ng lahat. Ngunit ang grade 3 na spirit weapon na ito ay itinuturing na isang mahalagang kayamanan ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty, at walang sino man ang nakahihiram nito sa kanila. Si Marvin ay nakipag-usap sa Imperial Family sa maraming pagkakataon upang tingnan ang grade 3 spirit weapon, at nang walang pagbubukod, siya ay tinatanggihan sa bawat pagkakataon. Ito ay tiyak na dahil dito na ang pambihira at kahalagahan ng isang grade 3 spirit weapon ay ipinakita ng mas malinaw. Ngayon, nang mabalitaan niyang may pagkakataon siyang makakuha ng grade 3 na spirit weapon, si Marvin ay hindi na makaupo. Kuya Alvin, pupuntahan ko kaagad ang aking mga nasasakupan. Sa ilalim ng bahagyang nagtatakang tingin ni Alvin, si Marvin ay nagbagong anyo sa isang bog zone ng hangin na agad na naglaho sa harap ng mga mata ni Alvin. Hindi nagtagal, bumalik muli si Marvin.
Brother Alvin, kung may balita ako tungkol sa mga spirit fruit o ageless fruit na kailangan mo, paano kita hahanapin? Dahil handa ka nang sumali sa Dynasty Martial Competition, sa palagay ko dapat kang pumunta sa Dark Cloud Dynasty's capital, tama ba? Tanong ni Marvin. Samantala, ang tono ni Marvin ay naging balisa, at parang nahanap na niya ang mga bagay na kailangan ni Alvin. Maaari kang direktang magtungo sa kabisera. Karaniwang napupunta ako sa estate na binili ng Darkstone Empire sa capital. Ang ari-arian na iyon ay tinatawag na Darkstone Estate, sabi ni Alvin kay Marvin. Sige, Darkstone Estate, naalala ko na ito. Tumango si Marvin. Dahil sa ganoon, aalis muna ako. Pavilion Master Marvin, hanggang sa susunod. Maghihintay ako sa iyo ng magandang balita. Pagkatapos magpaalam kay Marvin, umalis si Alvin sa Treasure Gathering Pavilion at umalis sa Milky Way City. Wala na siyang ibang pinuntahan, at sa halip ay diretso siyang bumalik sa kabisera ng Dark Cloud Dynasty. Sa kasalukuyan, sa pagtulong sa akin ni Pavilion Master Marvin, kung gayon kahit na pansamantalang hindi niya mahanap ang ageless fruit, dapat siyang magkaroon ng ilang lead tungo sa pagkuha ng mga spirit fruit na ginagamit ng mga martial artist ng Void Initiation Stage. Umaasa lang ako na mahanap niya ito sa lalong madaling panahon. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Hanggat nakapasok siya sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage bago magsimula ang martial competition, mayroon siyang kumpiyansa na maging tanyag sa martial competition at makakuha ng kwalipikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Pagkatapos bumalik sa capital muli, si Alvin ay hindi naiinip na bumalik. Flare Clan. Napaisip si Alvin sa kanyang puso, at isang magandang figure ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang figure ay nakasuot ng nagninangas na pulang damit na lumilipad-lipad na parang ito ay naging isang bola ng nakakapasong apoy. Irish. Unti-unting ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang may bahagyang paggunita sa kanyang mukha. Irish. Sa oras na iyon, ito ang unang pagkakataon na umalis siya sa Azure Forest Imperial Kingdom, at pagkarating niya sa Darkstone Empire, nakatagpo niya ang mga babaeng iyon sa Phoenix Nest City. Naalala pa rin niya na si Irish ay nagtataglay ng Fire Spirit Body, at kung wala siyang paraan upang harapin ito bago siya maging 30, sisubog siya mula sa nakukulong enerhiya kapag siya ay naging 30. Ngayon, dahil nakarating na ako sa kabisera ng dinastiyang Dark Cloud, kailangan kong pumunta sa Flare Clan at bisitahin si City Governor Flare at Irish. Napaisip si Alvin sa kanyang puso at may plano siya. Kuya, marunong ka bang pumunta sa Flare Clan? Mabilis na isinagawa ni Alvin ang kanyang plano at pinahinto ang isang dumadaan sa kalye bago bahagyang ngumiti habang magalang na nagtanong. Hindi ko alam. Ang dumaraan ay naiinip na ikinaway ang kanyang kamay bago umikot kay Alvin at umalis na may malalaking hakbang. Nakatingin lang si Alvin sa susunod na dumadaan sa gilid ng kalye. Kuya, alam mo ba kung nasaan ang Flare Clan? Sa pagkakataong ito, binawi ni Alvin ang isang gintong perang papel na may 1,000 denominasyon at pinagpag ito sa harap ng dumadaan. Alam ko. Siyempre alam ko. Nang makita niya ang papel na ginto ay nagningning ang kanyang mga mata at nagmamadaling nagsalita sa tuwa. Samantala, ang taong umikot kay Alvin at nauna sa paglalakad ay narinig ang mga salita ng dumaan sa likuran niya. Lumingon siya habang nag-iisip. Mayroon pa ring mga tao na sabik na tumulong sa iba sa panahong ito. Talagang bihira. Ngunit nang lumingon siya at nakita ang binata na nakasuot ng violet na nagtanong sa kanya ng isang bagay kanina ay talagang nag-withdraw ng 1,000 gintong perang papel at ipinasa ito sa mga kamay ng isa pang dumaan. Siya ay ganap na natulala. 1,000 ginto sa pagsagot ng isang tanong lang. Sa loob ng ilang sandali, nakaramdam siya ng labis na panghihinayang, at kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging masyadong naiinip na talagang makaligtaan ang gayong pambihirang pagkakataon. Nangako siya sa kanyang puso na kung may magtanong sa kanya ng daan sa hinaharap, tiyak na hindi na siya maiinip muli, at matyaga niyang sasagutin ang dumadaan. Hinding-hindi malalaman ni Alvin ang lahat ng ito, dahil nalaman na niya ang tungkol sa lokasyon ng Flare Clan Estate at direktang naglakad ngayon.
Hindi nagtagal, tumayo si Alvin sa harap ng pasukan ng isang malawak na estate. Ang malawak na ari-arian na ito ay pinalamutian ng maganda at mukhang hindi gaanong mababa sa Imperial Palace. Makikita mula rito na ang kapangyarihan na kinakatawan ng ari-arian na ito ay lubhang pambihira sa teritoryo ng Dark Cloud Dynasty. Ang Flare Clan na ito ay talagang pambihira. Ang pasukan ng isang ari-arian lamang ay maihahambing sa pasukan sa Imperial City ng Darkstone Empire. Habang nakatingin siya sa pintuan sa harapan niya, hindi maiwasan ni Alvin na bahagyang magulat. Sa ilang sandali, ang tingin ni Alvin ay bumaba sa isang napakalaking plaka sa pintuan. Nakasulat doon ang dalawang salita sa napakagandang pagkakasulat. Flare Clan. Ang salitang flare na iyon. Biglang, tila may naramdaman, ang nag-aalab na tingin ni Alvin ay tumitig sa salitang Feng, sa Plague. Sa salita, malinaw na naramdaman ni Alvin ang aura ng isang inscription formation. Nangang espiritual na lakas ni Alvin ay sumanib dito. Bang! Agad, naramdaman ni Alvin ang isang walang hugis na enerhiya na umaatake sa kanya. Kasunod nito, naging malinaw ang kanyang isip. Kasabay nito, isang nakakagulat na eksena ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa eksena, isang napakalaking lumilipad na hayop ang lumutang sa itaas ng kalangitan, at ang buong katawan nito ay alloy na may napakagandang crimson red glow. Sa katawan ng mga lumilipad na hayop, walang hangganang apoy ang nagliliyab, at tila isang masayang diwata ng apoy. Phoenix. Kahit na si Alvin ay hindi pa nakakita ng lumilipad na demonyong hayop na tulad nito, ang demonyong hayop na ito ay bahagyang katulad ng Divine Beast Phoenix ng alamat, at pinahintulutan nito si Alvin na madaling i-connecta ang mga ito. Ang pinakamahalaga, ang eksenang ito ay nasa anyo ng isang inscription formation, at ito ay nakapaloob sa loob ng salitang Feng, sa plaque sa pinto ng Flare Clan Estate. Naging sanhi ito upang hindi mapigilan ng isang tao na mawala sa mga ligaw at mapanlikhang pag-iisip. Lumabas si Alvin ng may malalaking hakbang at tinungo ang pinto ng Flare Clan Estate. Sa di nagtagal, ang mga gwardya sa pasukan ay biglang tumayo at tila nag-transform bilang isang tagapag-alaga ng pinto na pumipigil kay Alvin. Ang mga gwardya ng Flare Clan na ito ay nagsusuot ng maapoy na pulang damit, at ang kanilang mga kilay ay puno ng kaseryosohan, na nagdulot sa kanila na tila nagtataglay ng labis na kahangahangang aura. Kasabay nito, ang espiritual na lakas ni Alvin ay nagunat upang balutin ang mga gwardya ng Flare Clan na ito at makita ang kanilang mga cultivation. Ang pinakamalakas sa mga Flare Clan Guard na ito ay nasa ika-9 na antas ng Void Prying Stage at ang pinakamahina ay nasa ika-7 antas ng Void Prying Stage. Naging sanhi ito na hindi makapagsalita si Alvin. Hindi ko talaga akalain na ang angka na kinabibilangan ni Irish ay nakakatakot. Ang mga martial artists sa ika-7 antas ng Void Prying Stage o mas mataas ay talagang mga bantay lamang ng kanyang angkan. Nagulat si Alvin sa kanyang puso. Ano ka ba nandito? Samantala, ang nag-iisang 9th level na Void Prying Stage na martial artist sa mga Flare Clan Guards ay tumayo upang titigan si Alvin habang nagtanong ito sa mahinang boses. Naparito ako para maghanap ng tao. Nagkibit balikat si Alvin at dahan-daang nagsalita. WHO. Masusing nagtanong ang Flare Clan Guard. Hinahanap ko si Irish. Direktang binanggit ni Alvin ang dahilan ng kanyang pagdating. Irish. Ang grupo ng Flare Clan Guard ay hindi maiwasang matigilan. Irish. May ganoon bang tao sa ating Flare Clan? Kaagad, maraming Flare Clan Guard ang nagkatinginan, at ang ilan sa kanila ay hindi napigil ang mag-ungol. Bagamat mahina ang kanilang mga boses, ito ay ganap na narinig ni Alvin, at ito ay naging sanhi ng kanyang pakiramdam na hindi makapagsalita. Hindi naman pwede, diba? May mga tao talagang hindi kilala si Irish. Sa lalong madaling panahon, ang Flare Clan Guard na nangunguna ay nagsabi kay Alvin, "Little brother, napunta ka ba sa maling lugar?" Ang aming Flare Clan ay walang taong tinatawag na Irish. Walang taong tinatawag na Irish. Ang mga salita ng Flare Clan Guard ay naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin na matigilan sandali. Sigurado ka bang ang iyong Flare Clan ay walang taong tinatawag na Irish? Sa huli, nakabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla at nagtanong.
Oo. Sa huli, ang sagot na nakuha ni Alvin ay pareho. Kung gayon, gusto kong tanungin ka. Ilang Flare clans ang mayroon sa Dark Cloud Dynasty's capital? Tanong muli ni Alvin. Nandyan lang ang Flare clan natin sa Dark Cloud Dynasty's capital. Ang Flare clan guard ay matiyagang sumagot kay Alvin. Isang Flare clan lang. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Kanina, nang sabihin nitong Flare clan guard na ang kanilang Flare clan ay walang taong tinatawag na Irish, naisip niya na maling lugar ang kanyang napuntahan. Nahulaan pa niya na maaaring mayroong dalawang Flare clan sa Dark Cloud Dynasty's capital, at si Irish ay mula sa ibang Flare clan. Ngunit ang mga salita ng gwardya ng Flare clan ay naging dahilan upang matanto ni Alvin na hindi siya napunta sa maling lugar. Ang lugar na ito ay ang Flare clan na kanyang hinahanap. Pero hindi talaga nila kilala si Irish. Paano ito magiging posible? Gusto kong kumpirmahin kung ang taong hinahanap ko ay wala talaga sa inyong Flare clan. Lahat kayo ay hindi pa nakakarinig ng Irish, pero kilala ba ninyong lahat si Wilbur? Tumingin si Alvin sa guard ng Flare clan at nagtanong ng isang hakbang pa. Wilbur. Sa hindi inaasahang oras, napansin ni Alvin na nang matapos siyang magsalita, ang mga ekspresyon ng grupo ng mga gwardya ng Flare clan ay agad na nagbago. Ang mga gwardya ng Flare clan na ito ay orihinal na may casual na ekspresyon, ngunit sa sandaling matapos siyang magsalita, ang pagpipitagan ay sabay-sabay na bumabalot sa kanilang mga mukha. Ito ay pagpipitagan na nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, at wala ni Katiting na kasinungalingan. 635. Nang makita niya ang paghanga na nahayag sa mga mukha ng grupo ng mga gwardya ng Flare clan, alam ni Alvin na siya ay nasa tamang lugar. Ang lugar na ito ay ang Flare clan na binanggit ni Wilbur. Pero bakit hindi kilala nitong mga miyembro ng Flare clan si Irish? Ito ay isang bagay na labis na naguguluhan kay Alvin. Samantala, ang Flare clan guard na nangunguna ay unang bumalik sa kanyang katinoan, at huminga siya ng malalim bago tumingin kay Alvin. Young Master, ikaw. Kilala mo si Eldest Master. Eldest Master. Natigilan si Alvin, at pagkatapos ay nag-react siya sa kahulugan ng mga salitang ito. Ang bantay ng Flare clan na ito ay tiyak na nagsasalita tungkol kay Wilbur. Oo, kilala ko siya. I came here this time para hanapin siya. Tumango si Alvin. Nang makita niya si Alvin na kinumpirma ito, ang Flare clan guard ay nagkaroon ng bahagyang pagpipitagan sa kanyang mga mata nang tumingin muli siya kay Alvin. Sana mapatawad ako ni Young Master sa kasalanan ko dati. Bahagyang ngumiti si Alvin. Walang pinsala na nagawa. Nagtataka ako kung maaari mo siyang ipagbigay alam sa kanya ang aking pagdating. Young Master, sundan mo ako. Hindi pumasok ang Flare clan guard para ibalita ang pagdating ni Alvin at sa halip ay direktang tumawag kay Alvin bago manguna para dalhin si Alvin sa Flare clan estate. Para naman sa ibang Flare clan guards, lahat sila ay nakatayo sa magkabilang gilid ng landas at magalang na tumingin sa figure ni Alvin na naglaho sa di kalayuan. Ang matandang guro ay hindi nagpapakita sa publiko sa loob ng maraming taon. Hindi ko inaasahan na ang isang kabataang tulad nito ay talagang nakakakilala sa panganay na guro. Oo, ang Eldest Master ay isang hindi maabot na alamat sa ating Flare clan. Ayon sa chismis, kung hindi dahil sa Eldest Master na walang intensyon na maging patriarch ng ating Flare clan, ang kasalukuyang Flare clan's patriarch ay tiyak na magiging Eldest Master. Narinig ko na rin ito. Ang lakas ni Eldest Master ay nakarating na di umano sa isang pambihirang antas na kahit na hindi mas mababa sa dalawang ninuno ng ating Flare clan. Ang lahat ng mga gwardya ng Flare clan ay bumulong sa diskusyon, at ang kanilang mga salita ay puno ng paggalang kay Wilbur. Wilbur, ang panganay na guro ng Flare clan at ang big brother ng kasalukuyang patriarch ng Flare clan. Ang kanyang katayuan sa Flare clan ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa patriarch, at ito ay halos nasa antas ng dalawang dakilang ancestors. Sa buong daan, nalaman ni Alvin ang lahat ng ito mula sa guard ng Flare clan na sinusundan niya. Hindi ko akalain na ang City Governor Flare mula sa araw na iyon ay may ganoong background. Nagulat si Alvin sa kanyang puso.
Kasabay nito, curious na tinanong ni Alvin ang Flare Clan guard na nangunguna sa kanya. Big Brother, ang iyong Flare Clan estate ay tila napaka-regal at kahangahangang itinayo, at ito ay hindi gaanong mababa sa Imperial Palace. Ang status ng iyong Flare Clan sa Dark Cloud Dynasty ay hindi dapat mababa, tama. Ang mga salita ni Alvin ay talagang isang paraan lamang ng pagsisiyasat. Kasabay ng pagtatapos ni Alvin sa kanyang mga salita, ang Flare Clan guard ay nagpahayag ng isang pagpapahayag ng pagmamalaki, at sa parehong oras, tumingin siya kay Alvin at nagtanong. Young Master, hindi ka taga Dark Cloud Dynasty, tama? Paano kaya? Natigilan si Alvin. Kung si Young Master ay mula sa Dark Cloud Dynasty, imposibleng hindi mo maintindihan ang aming Flare Clan. Bahagyang ngumiti ang Flare Clan guard. Tumaas ang mga kilay ni Alvin, at mahina niyang napagtanto sa kanyang puso na ang Flare Clan ay marahil ay isang pag-iral na may pambihirang katayuan sa Dark Cloud Dynasty. Samantala, ang Flare Clan guard ay muling tumingin kay Alvin at nagtanong. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, Young Master? Alvin. Tahimik itong sinabi ni Alvin. Kaya ang Young Master Alvin nito. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na dumating si Young Master Alvin sa Dark Cloud Dynasty para sa Dynasty Martial Competition, tama ba? Nang matapos magsalita ang Flare Clan guard, matalim niyang tiningnan si Alvin. Oo. Hindi itinago ni Alvin ang katotohanan, at pagkatapos ay nagtanong siya ng may bahagyang pagtataka. How did you perceive it? Logically speaking, with my age, it's really difficult to make others connect me with the Dynasty Martial Competition. Sa katunayan, natipon ng Dynasty Martial Competition ang pinakanamumukod-tanging mga batang henyo sa Dark Cloud Dynasty, at ang mga batang henyo na naging tanyag sa iba't ibang imperyo. Sa karaniwan, halos lahat ng mga batang henyo na ito ay nabubuhay sa edad na 35. Ang isang kabataang tulad ni Alvin na mukhang nasa edad 25 ay bihirang makitang konektado sa Dynasty Martial Competition ng iba. Young Master Alvin, talagang nanghuhula din ako. Dahil kilala mo ang Eldest Master, natural na hindi ka matingnan ng ordinaryong liwanag. Ang bantay ng Flare Clan ay ngumiti bilang isang bagay. Ang kanyang mga salita ay nagpahayag ng labis na bulag na pagsamba sa Flare Clan's Eldest Master, Wilbur. Gumagana rin iyon. Bahagyang natahimik si Alvin. Kasabay nito, lubos na napagtanto ni Alvin ang katayuan ni Wilbur sa Flare Clan. Hindi siya ang Patriarch, ngunit nalampasan niya ang Patriarch. Sa katayuan ni City Governor Flare sa Flare Clan. Logically speaking, bilang kanyang anak, si Irish ay dapat nakilala ng mga miyembro ng Flare Clan, pero bakit hindi lang nila kilala si Irish? Si Alvin ay labis na naguguluhan tungkol dito. Pero, hindi niya direktang tinanong itong Flare Clan guard. Hihintayin ko kung kailan ko makikita si City Governor Flare at Irish para tanungin sila. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Ang Flare Clan ay napakalawak, at ito ay hindi gaanong mababa sa Imperial Palace ng Darkstone Empire. Sa buong daan, marami silang paikot-ikot. Habang nasa daan, nakita niya ang maraming abalang katulong. Sumunod si Alvin sa likod ng bantay ng Flare Clan upang tumungo hanggang sa silangang bahagi ng Flare Clan Estate. Sa huli, tumayo sila sa harap ng isang napakaluwang na estate. Ang ari-arian na ito ay isang ari-arian sa loob ng ari-arian, at nakatayo ito sa loob ng Flare Clan Estate na ang mga pinto nito ay sarado ng mahigpit na parang ito ay ganap na nakahiwalay sa labas. Young Master Alvin, ito ang estate kung saan nakatira ang Eldest Master. Ang Flare Clan guard ay tumingin kay Alvin at nagsalita ng may magalang na boses. Kasunod nito, humakbang siya ng 2 hakbang pasulong at kumatok sa pinto ng estate. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang bumukas ang pinto ng estate. Isang matandang figure ang lumitaw sa likod ng pinto. Matandang babae ito. Ang matandang babae ay may isang matanda na hitsura at nakasuot ng berdeng damit, at siya ay tila isang matandang hag. Ngunit kung titingnang mabuti, mapapansin na sa kaibuturan ng mga mata ng matandang babae, tila may 2 hibla ng maliwanag na ilaw na tumatalon. Ang matandang babae ay hindi simple.
Senior Suzy. Magalang na yumuko ang gwardya ng Flare Clan ng kaharap ang matandang babae. May kailangan ka ba? Hindi man lang nagtaas ng ulo ang matandang babae habang walang pakialam na nagtanong. Senior. Bago bumuka ang bibig ng Flare Clan Guard, hindi napigilan ni Alvin na magsalita muna. Kilala niya ang matandang babae na ito. Ang matandang babae ay walang iba kundi si Lola Suzy na nakita niya noon sa City Governor's Estate ng Phoenix Nest City, at isa rin siyang sinusundan ng panig ni Irish. Sa araw na iyon, alang-alang kay Irish, si Lola Suzy ay walang pag-aalinlangan habang lumuhad ito sa harapan niya, at kitang-kita ang kanyang katapatan kay Irish. Si Alvin ay palaging may paggalang sa kanyang puso kay Lola Suzy. Nabasag ng boses ni Alvin ang bahagyang mapangapi na kapaligiran sa eksena, samantalang, sa wakas ay dahan-daang itinaas ni Lola Suzy ang kanyang ulo, at sa isang sulyap, nakita niya si Alvin na nakatayo sa likod ng bantay ng Flare Clan. Young Master Alvin. Nang makita ni Lola Suzy si Alvin, ang kanyang maputik na mga mata ay kumikislap ng maliwanag na liwanag, at nagsalita siya ng may bahagyang kasiya siyang sorpresa. Nang makita ng gwardya ng Flare Clan ang matandang babae na nawalan ng pag-asa ng ganito at tinawag pa ang pangalan ni Alvin, malinaw niyang napagtanto na si Alvin ay pambihira. Anong biro? Siya ay lubos na malinaw kung sino ang matandang babae na ito sa harap niya. Kumbaga, ang matandang babae na ito ay dating personal na lingkod ng asawa ng huling Flare Clan Patriarch, at siya ay isang dalubhasa na may pambihirang lakas. Sa araw na ito, kahit na ang Flare Clan's Patriarch ay kailangang maging bahagyang magalang kapag nakaharap sa kanya. Ang kailangan lang ng matandang babae ay magsabi ng isang salita at makokontrol niya ang buhay at kamatayan ng isang gwardya ng Flare Clan na tulad niya. Senior, long time no see. Bahagyang ngumiti si Alvin at tumango kay Lola Suzy, at ito ay maaaring ituring na kanyang pagbati. Hindi rin pinansin ni Lola Suzy, at tinawag niya si Alvin. Young Master Alvin, mangyaring pumasok. Kasabay ng pagpasok niya sa estate, hindi nakalimutan ni Alvin na tumalikod at tumango sa Flare Clan Guard. Salamat sa gulo. Young Master Alvin, huwag mo nang banggitin. Ang Flare Clan Guard ay nagmamadaling sumagot ng mahinhin. Huminga ng malalim ang Flare Clan Guard at tumalikod para umalis pagkatapos ng pinto sa estate bago siya nagsara. Napuno ng pagkabigla ang kanyang puso. Kanina, kahit si Senior Suzy ay may respeto ng kaharap ang binatang iyon. Ni hindi ganoon ang pakikitungo ni Senior Suzy sa mga young masters ng ating Flare Clan. Hindi naman siya magiging illegitimate son ng eldest master, di ba? Habang siya ay patuloy na nag-iisip, ang Flare Clan Guard ay hindi maiwasang hulaan sa kanyang puso. Siyempre, nang-ahas lang siya ng hula. Kung siya ay maglakas loob na magsalita tungkol sa kanyang hula, kung gayon kahit 10 buhay ay hindi sapat upang iligtas siya. Sa kasalukuyan, sinundan ni Alvin si Lola Suzy na pumasok sa estate sa loob ng Flare Clan Estate, ang estate na pagmamay-ari ng eldest master ng Flare Clan, Wilbur. Young Master Alvin, kailan ka dumating sa capital? Dinala ni Lola Suzy si Alvin para maglakad sa estate habang siya ay nagtanong. Kanina pa ako nakarating. Bahagyang ngumiti si Alvin bago nagtanong. Senior, nandito ba si City Governor Flare at Irish? Umiling si Lola Suzy. Lumabas si Eldest Master at ang Young Miss last month, at malamang na mawawala sila ng ilang oras. Pero, babalik sila bago ang Dynasty Martial Competition. Lumabas. Mapait na ngumiti si Alvin na tila dumating siya sa maling oras. Sa di nagtagal, si Alvin ay inanyayahan ni Lola Suzy sa bulwagan ng ari-arian, at gumawa siya ng isang kaldero ng tsaa para sa kanya. Sa buong ari-arian, ni isang lingkod ay hindi makikita, at ito ay lubhang mapanglo. Wala rin si Kuya Kong. Tumingin si Alvin sa paligid at nagtanong. Tumango si Lola Suzy. Sabay-sabay na umalis sina Elder Kong, Eldest Master, at ang Young Miss. Young Master Alvin, malamang hindi ka pumunta sa Dark Cloud Dynasty's capital sa pagkakataong ito para lang sa pagbisita sa Eldest Master at Young Miss, di ba?
Nauna nang sinabi ni Alvin na nakarating na siya sa Dark Cloud Dynasty's capital sa loob ng ilang oras, kaya malalaman niya mula rito na hindi lang para sa Flare Clan ang dumating si Alvin. Oo. Tumango si Alvin. Dumating ako para sa Dynasty Martial Competition. Dynasty Martial Competition. Bahagyang nagulat si Lola Suzy. Maaaring si Young Master Alvin ang kumakatawan sa Darkstone Empire. Tumango si Alvin. Sa loob ng ilang sandali, ang tingin ni Lola Suzy kay Alvin ay napalitan ng isang tingin ng pagkagulat. Hindi ko akalain na sa loob ng ilang maikling taon, ang lakas ni Young Master Alvin ay talagang umunlad ng napakabilis upang maging tanyag sa maraming kabataang henyo ng Darkstone Empire at makakuha ng mga kwalifikasyon para lumahok sa Dynasty Martial Competition. Swerte lang naman. Mahinhin na nagsalita si Alvin. Swerte. Umiling si Lola Suzy, nabuhay siya ng higit sa kalahating buhay at natural na hindi naniniwala na swerte iyon. As expected of the destined man of the young miss. He's really extraordinary. Napabuntong hininga si Lola Suzy sa kanyang puso. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.